may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. Nakatuto kayo dito sa unang hirit sa GMA Network number 1 nationwide. Nationwide. Ang petsa ngayon, April 6, 2011, Miyerkules na po, kaya sa mga may pasok dyan, may bago na. Oras na para magtrabaho. Good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng nakatutok sa atin sa abroad sa pamamagitan ng GMA News TV kasi nationwide eh. Nationwide. Tandaan kung gusto niyo ng extra information tungkol sa mga binabalita at pinifeature po namin sa show, maaari kayo mag-log on sa www.unanghirit.tv. At para sa ating number 1 gimmick ngayon, kailangan magsuot ng makapal-kapal na jacket dito. At umot po ng lamig ang ating pupuntahan. Yan po isang dambuhalang ice plant sa Taytay, Rizal. So, nakaganyan din ako. Siyempre, ngayon papasok ang tag-init, lalong kailangan natin ng yelo para sa mga halo-halo at iba pang summer coolers. Kaya makikita nyo na mamaya kung paano nga ba sila gumagawa ng napakaraming yelo sa mabilis at malinis na paraan. Siyempre, dapat malinis. Pa tayo nagbebenta ng tin. At ito pa, makikita rin po natin ang paggawa ng mga ipinagmamalaking delicacy ng Marikina City. Naku, sarap niyan. Ang putok kutsinta. Yan ang puto na itsurang kutsinta na walang kasing sarap talaga. Naku, sobra po. At ang sikreto sa paggawa niyan, malalaman na natin mamaya. Yung sikreto pa ba yan? Sobrang sarap niyan sarap talaga. niyan. Oo, sobra. Ang laki pa yung ng may keso. keso. Hindi tinipid. Sana makarating dito, no? Yung maliit tawag yung mga putita. Hindi, puto malaki. Maliit putita. Maliit na Okay. version. Bago ang lahat ng yan, narito po na ang mga balitang dapat yung malaman nationwide sa ating top hirit. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan ng Abril. Buwan ng bayarin nyo. Posibleng matagdagan mula 40 hanggang 60 pesos. At ito pa, dagdag bayarin, diskwento sa mga barkong Roro, tatanggalin na. Yan ay dahil daw sa patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Presyo naman ng manok at baboy, apektado na rin ng sunod-sunod na oil price hike. Ang presyo ng manok kada kilo, tumaas na po ng 5 piso. Kaya sa wakas, National Wage Board pinag-aaral na raw ang mga mungkay para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Uy, may 1 year pa naman. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Para sa mga customer po ng Meralco dyan, magtipid-tipid na po tayo sa pagkonsumo ng kuryente. Dahil simula ngayong Abril, tataas na ang ating babayarang bill sa kuryente. Yan ay dahil sa dagdag na 20 centavos per kilowatt hour ang ating pong binabayarang generation charge. Kaya ang dating generation charge na 4 pesos and 85 centavos per kilowatt hour, magiging 5 pesos and 5 centavos na po. May katumbas niyan, 40 pesos na dagdag sa monthly bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour at 60 pesos a month para sa mga konsumo ng 300 kilowatt per hour. Yan ay bukod pa sa siguradong pagtaas ng timba ng kuryente ngayong darating na tag-init. Kaya naman ilang consumer ng Meralco, kanya-kanyang isip kung paano makakatipid. Pero ayon sa Meralco, mas mura pa rin daw ang generation charge na yan kumpara noong April 2010. Yan. Ingat kayo dahil ako, Biktima na? Biktima ako niyan eh. Umaasang singil sa akin nung walang tao sa bahay at nakabakasyon. Pero Hanggang pinayagan hindi naman, siyempre. Hindi mapaliwanag. Hindi ba ipaliwanag Hindi nila eh. pinawi. Baka hindi lang ako nga ganun eh. Oo. Di ba sinasabi kasi automatic daw yan, nahihirapan daw yung ventilador, mainit eh. Doble kahit daw. Aircon, ganun din, doble. Ayan. Eh, wala kang tao sa bahay. Kaso basic Kaya yung ano naman mang, bayaran. ano yun, yung, Patayin yung oo, fuse. baka mawala yung ilaw ng buong barangay. Naka-jumper Ano pala buong lang. barangay ang binabayaran? Oo, jumper. At sa mga magbabakasyon naman dyan at
magsasakay ng inyong mga sasakyan sa mga barkong roll-on, roll-off o RORO, aba wala na po kayong maasahang diskwento o promo mula sa kanila. Ayon sa Philippine RORO Operators Association, umaaray na raw kasi sila sa walang patid na pagtaas ng presyo ng langis. Pero paglilinaw ng Philippine Ports Authority, walang inaasahang pagtaas sa singil ng mga RORO, kundi ipapatupad lamang nila ang full price ng singil. At hindi naman lahat ng destinasyon mawawalan po ng discount, pero ngayon pa lang ilang regular na biyahero at bakasyonista ang umaalma rito. Sa RORO rin kadalasang isinasakay ang mga paninda na nanggagaling sa Metro Manila papunta sa mga probinsya at mga produktong galing probinsya na papunta ng Maynila. Pero hindi pa tiyak kung makakaapekto sa presyo ng mga ibinabiyahing bilihin ang pagtatanggal ng discount. Ayan. Bababa na naman ang popularity ni ano yan. Ni President. Kasi, di ba, nung panahon ni Pangulong Gloria, roll out, roll out. Yan ang Yan ang binibida kanyang nila, di pet ba? project, di ba? RORO, pagdugtungin ang mga isla ng Pilipinas. Ayan. Sumakay pa nga siya, di ba? Super regions. Wow, wow. Eto naman po, dahil naman sa mainit na panahon at sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas na rin po ang presyo ng manok. Oh no! Ang presyo po ng dressed chicken mula sa dating 125 pesos kada kilo ngayon ay nasa 130 pesos na. Aabot naman sa 140 pesos ang presyo ng choice cuts. At bukod pa rito, tumaas din ng 5 piso kada kilo ang presyo ng buhay na manok sa farm gate. Paliwanag ng United Broilers Raisers Association o UBRA, mahirap daw kasing palakihin ang mga manok kapag mainit ang panahon. Tsaka mas mahal pag buhay kasi may kausap ka eh. May nanggigising sa'yo. At hindi lang yan, maging ang presyo ng baboy tumaas na rin po. Nasa 175 pesos na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ang dahilan, pagtaas ng presyo ng feeds para sa mga baboy at ang sunod-sunod na oil price hike. Sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa pagitan ng 170 hanggang 180 pesos lang dapat ang presyo ng baboy. Ang manok naman, mula 120 hanggang 125 pesos kada kilo lang. Pagtitiyak nila, sapat ang supply ng mga pamilihan, kaya wala raw dahilan para magtaas pa ng presyo. Dagdag pa ng Agriculture Department, stable daw ang presyo ng gulay. Pero ang isda, posible raw umakyat ang presyo pagdating ng mahal na araw. Wala pa yung isda, talaga mahal. Wala nang mura ngayon, pero lahat nagmumura. Ang isda talaga nagmamahal yan pag Holy Week. At saka kahapon nung di ba kausap mo yun sa Department of Agriculture, wala Oo. naman dapat Wala talagang daw. magtaas. Lagi Dahil naman sobrang eh, di ba? sentimo lang. Oo. At sa Sa kabila, Jari daw tayo bumili. Tsaka sa panayam sa radyo. Sasabihin ng mga Sa telebisyon. nagbebenta. Kasi din mura. at sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, eto na, ang sahod ng marami nating kababayan hindi pa rin tumataas. Kaya naman pinag-aaralan na raw ng National Wage Board ang sitwasyon. Tinitingnan nila ang ilang mga pagkakataon kung saan hindi na bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung makita po ang ganitong trend sa mga presyo ng bilihin, posibleng isantabi ang one-year ban sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon kaya Director Nicon Fameronag ng DOLE, kung matukoy agad ito sa pag-aaral, posible nang magsagawa ng hearing para simulan ang proseso ng wage hike. Pag-aaralan din daw kung maaaring dagdagan ng non-wage benefits gaya ng cost of living allowance o COLA. Pero ayon po sa DOLE, huwag daw munang umasa ang mga manggagawa sa aumento sa sahod hanggat wala pang resulta ang pag-aaral. Nauna nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na posible lang magkaroon ng dagdag sahod kung papalo ang inflation rate sa 5%. Ay, bababa na naman ang rating yan. Isisihin na naman ang media. Okay. Sa ibang balita naman, isang linggo, matapos ang pagpataw ng bitay sa 3 Pinoy sa China dahil sa drug trafficking, isa namang Pinay na hinatulan ng bitay doon ang binigyan ng 2 taong reprieve. Ayon sa Philippine Embassy sa Beijing, binalik sa lower court sa Xiamen, China, ang kaso ng Pinay na si Birna San Pedro. Nangangahulugan po niyan kapag nakitaan siya ng good behavior sa loob ng naturang reprieve period, si San Pedro, yung kanyang sentensyang bitay, posibleng maibaba ng life imprisonment. Unang pinatawan ng death penalty si San Pedro matapos mahulihan na naman ng droga sa Xiamen taong 2007. Samantala, humingi naman ng tulong ang anak ng isa pang Pinay na naharap sa kasong drug trafficking mula naman sa bansang Malaysia. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay King Trid Garcia, anak ni Aida Dizon Garcia, humihiling siya ng tulong para makapunta sa Malaysia upang madalaw ang kanyang ina. Kailangan din daw ng ina ng abogado bago mag-ipag 20 kung kailan babasa ng sakdalang ina sa kanyang drug trafficking case na may katapat na parusang kamatayan ayon sa batas ng Malaysia. Umaapela rin siya na huwag agad husgahan ng ina dahil nagamit lamang daw siya ng sindikato.